Napaisip ako, sino pala nagbihis sa akin kagabi? Dahil sa pagod sa paglangoy ay nakatulog na ako kagabi. Basa ang suot ko at hindi ko na namalayan kung sino nagpalit ng damit ko. Walang babae sa laot nung gabing iyon, puros lalaki ang mga tauhan niya. Pinabihisan niya ako sa mga tauhan niya? Nagugat ang sentido ko sa ideyang iyon. Paniguradong yun ngang ginawa niya. Tsak na pinagpiyastahan ng mga mata ng tauhan niyang katawan ko. Iritadong hinila kong braso ko sa kanya. Ako mismo naghanap ng bra sa closet. Nakatayo siya sa may pintot na kasunod lang ang mata niya sa akin. Gustong-gusto ko nang padapuin ang kamao ko sa pagmumukha niya. Tuwing naiisip kong pinabihisan niya ako sa mga tauhan niya. Na lalaki dito'y parang gusto ko nang magwala. Mga lalaki yun, babae ako. Gusto mong magsuot pa ako nito? Tinaas kong bra na hawak. Nagbitiw ako ng hilaw na tawa. Kita na nilang lahat sa akin. May matatago pa ba ako? Ano pang silbi ng bra? Napansin ko pagkunot ng noon niya, tinapon ko sa kamang bra na hawak kanina. Saka hinubad ko na rin pati ang shirt. Narinig kong mahina niyang murat nag-iwas ng tingin. Panty na lang ang naiwan sa akin. Wala na akong pakialam dahil sa galit ko. May anak na ako, hindi naman ako virgin. What the heck? Kahit nakapanty lang, lumabas. Ayos lang, ano pong itatago ko no? Para namang virgin di ba? Nagbitiw ako ng hilaw na tawa pero naramdaman ko ng umiinit ng sulok ng mata ko. Nilampasan ko siya pero bago ko pa nahawakan ang doorknob ay nabuhat niya na ako't binagsak sa kama. Namilog ang mata ko nang pumaibabaw siya sa akin. Pumalag ako pero hinawakan niyang dalawang braso ko tinaas sa uluhan ko. Caspian! Umigting ang panga niya at may iritasyon sa mga mata bago bumaba ang ulo niya sa balikat ko. Natataranta na nagprotesta ako pero diniin niya lang ako sa kama. Anong ginagawa mo? Pinagsisipa ko siya pero hindi ko malang siya matamaan. Pati ang binti ko'y pinigilan ng binti niya. Lumipat pa siya sa may dibdib ko. Mas lalong uminit ang mukha ko sa ginawa niya. Nang matapos siya sa kanya lang ako binitawan. Agad akong tumayo para sana sugurin siya ng sapak sa mukha. Pero napatigil ako sa may salamin. Namilog ang mata ko nang malamang pinuno niya ng chikineneng katawan ko. Maiiyak sa galit na nilingon ko si Caspian. Malademonyong ngisi niya. Go! Show yourself outside, hamon niya. Nagtatagis ang bagang ko habang tinutusok ng tinidor ang asparago sa plato ko. Nasa napakalaking mesa kami at nakapesto kami sa magkabilang dulo ng mahabang mesa. Iba-iba ang putahe doon pero kami lang dalawa ang kakain. Kanina pa ako walang ganang kumain pero kailangan kong kumain. Paano ako makakatakas dito kung wala akong lakas? Kapag nagutom ako at nanghina tapos nagkasakit, mas imposible akong makaalis. Labag man sa loob ay hinuya akong pagkain na sa harapan ko. May naka-uniform na lalaki naglalagay ng pagkain sa harapan namin. May mapagpipili ang wine at iba pang beverages. Kahit nasabihin kong ikuha nila ako ng tubig sa Mars ay paniguradong gagawin din nila. Mayaman tong inayupak na to eh. Kaya hindi imposible sa kanya. Ang imposible lang naman dito ay ang makatakas ako. Bantay saradong isla. 10 tauhan na nasa dalampasigan, naka full combat vest. 10 din ang armadong tauhan niya sa loob ng mansyon. Idagdag mo pa yung loyal niyang mga utusan dito. Isang tauhan niya lang ang utusan niyang humuli sa akin tsak na wala pang isang segundo. Nahuli na ako noon. Ano na lang ang 20 at higit pa? Hindi ko na tinapos ang pagkain ko, tumayo na ako. Alerto agad ng mga tauhan na sinalubong ako. Akala mo talaga matatakasan ko sila. Siguro kung ako si Black Widow ng Avengers, baka posible pa. Just let her. Boses yun ni Caspian. Sakto lang para marinig ko. Saka lamang umatras sa mga tauhan niya para bumalik sa kanya-kanyang pwesto. Nagtatagis ang bagang na umalis ako doon. Kumain siya mag-isa. Naiirita pa rin ako. Baka mas lalo ako mairita kapag patuloy ko siyang titingnan. Kaya aalis na lang ako. Naglibot-libot ako. Napansin kong babasagin ang lahat ng dingding sa loob. Maging ang mesa sa napakalawak na sala. Makintab na makintab ang marbled floor. Matataas ang ceilings nila na may nakasabit na mga chandeliers. Babasagin din na maging ceiling sa sala kahit sobrang liwanag doon banda. May mga nakalatag na mga exotic plants na ginawang bonsai sa may countertop. The vibe is just like a 5-star hotel. At matatagpuan sa pribadong isla na to. Walang makakagawa niyan, amang almason lang. Knowing them, mula sa kanununuan hanggang sa mga apo-apo sa tuhod ay successful. Pinagpasapasahan ng titulo bilang mafia na nakakabit na sa dugo nila mula sa ancestor hanggang sa humantong kay Caspian Almason. Proud na kayo niyan?
Iritadong tinitigan ko mala Renaissance period style painting na may dambuhalang size na nakabit sa dingding ng malawak na bulwagan bago ang grand staircase. Mula sa lolo hanggang sa apo, kriminal kayo. Malalaking negosyo niyo pero masasama kayo. Kahit ilang beses niyo pang ibigay sa kahit na sinong kayamanan niyo. Hindi mababagong katotohanan, lumago ang yaman niyo dahil sa iligal na gawain. Kausap ko sa lumang painting na nasa sala. Bakit? Kailan ba nagsimulang pagiging kasapi na pamilya niya sa komunidad ng mga mafia? Nahalang ang bituka. Pinagpasapasahan na raw yun, kaya malamang na mula pa sa lolo niya, nagsimula ng kawalang hiyaan nila. Napapailing ako. Inakala ko pa man din ni Daniel na mababait ang mga almason. Wala siyang idea sa backstory ng mga hinayupak na to. Tumalikod ako sa painting para sana magtungo sa ibang lugar pero natigilan ako. Nang malaman na nasa likuran ko pala si Caspian. Narinig niya siguro yung pinagsasabi ko kanina. Napatikim ako at patay mali siyang naglakad na palayo. Medyo nagilty ako, pilit kong inignore ang presensya niya. Seryoso lang ang mukha niya at ramdam kong nakasunod ang mga mata sa akin. Palabas na siya, alerto. Narinig kong boses ng isa sa tauhan ni Caspian. Kunwari ayaw nila akong tingnan pero palihim na nakasunod ang mga eyeballs na mga yan. May mga moving camera rin sa paligid. Maging yun ay nakasunod sa akin. Kung nasan ako banda ay doon din yung nakaharap. Pesteng buhay talaga. Dinaig pang mga marites sa amin. Sa tingin ba nila kaya kong tumakas dito? Hello, nasa isla kami na pinapalibutan ng tubig. Saan naman ako dadaan kung tatakas ako? Hindi naman ako isda na makakalangoy ng ilang milya sa dagat. Makabantay naman tong mga to. Akala mo may superpowers ako. Bago ko tumungo sa CR, nilingon kong tauhan ni Caspian na nakasunod sa akin. Report mo na tataay ako at baka iutos pa ni Caspian na sundan mo ko pati sa loob. Baka gusto mong mag-abang sa harap ko habang umiere ako. Tinaasan ko siya ng kilay. Medyo nailang siya sa sinabi ko at tumatras. Kung makabuntot to, wagas. Nagtungo ako sa office raw ni Caspian kinagabihan. Hindi naman pwedeng habang nandun ako hindi ko alam ang sitwasyon ng anak ko sa amin. Naabutan ko si Caspian na may katawagan sa phone niya pagkarating ko. Hindi na ako kumatok. Hindi niya deserve ang respeto mula sa akin. Hindi niya rin naman ako narespeto eh. Yes, I'll end this. Seryosong boses niya, binaba niyang phone niya sa makintab niyang office table. Nakabukas ang laptop niya at may ilang libro sa ibabaw nun. Mukhang naabala ko yata siya, pero wala akong pakialam. Gagawin kong gusto ko. Mas mabuting mainis siya sa akin, baka maisipan niya rin akong ibalik sa amin kapag napuno na siya sa akin. Binigyan niya ako ng formal na tingin at tapos sinuyod niya ng tingin ng katawan ko bago nagsalita. What is it? Walang pag-aalilangan na lumapit ako sa kanya, nilahad kong palad ko. Pahiram ng phone, may tatawagan ako. Who? Kumunot ang noo ko, nagtagis ang bagang ko. Kung iniisip mo pulis ang tatawagan ko, nagkakamali ka. Hindi bale. Kahit naman tumawag ako ng pulis, hindi rin naman sila makakatulong sa akin. Paniguradong babayaran mo lang din sila para hindi makialam. Kaya wag na lang. Umangat lang ang kilay niya, iniisip niya sigurong tama ako. Bakit hindi ba? Ganyan ang gawain yung mga mayayaman. Ano bang akala mo first time ko sa Earth? Ginalaw kong palad ko nang mapansin na rin niya pa rin na inabot sa akin ang phone niya. Pahiram, iritado na ako. Si Nathan ang tatawagan ko, tsak na nasa trabaho siya ngayon. Sa kanya na lang ako makikibalita. Ayoko magsinungaling sa anak ko tungkol sa sitwasyon ko. Just tell me the contact number and we'll call it. Aniya, galawang sigurista? Bumuntong hininga, kainis talaga. Alam mong number ni Nathan, siyang tawagan mo. Napansin ko umigting ang panga niya at may iritasyon sa mga mata habang tinitipa ang number ni Nathan na hindi inaalis ang titig sa akin. Nang magring iyon ay niloudspeaker yun ni Caspian. Balak pa yata makinig sa usapan namin. Gusto ko siyang kausapin ng private, ani ko, kasi ayaw niya ibigay ang phone niya. Pero wala siyang imik, patuloy lang siyang nakikinig sa makailang ulit ng ring ng phone niya. Hello, sino po to? Wala po dito si Daddy. May kailangan kayo? Natigilan ako nang marinig ang boses ni Gracia sa kabilang linya. Napamura ako nang wala sa oras. Agad kong inablot kay Caspian ang phone niya. Buti na lang at hindi niya kagad natunugan. Nakukunin ko sa kanya ang phone niya kaya matagumpay kong nahablot yun sa kami niya. Agad kong inend ang tawag na yun at nilit ang number ni Nathan mula sa contact list niya. What are you doing? Seryosong boses niya. Salamat na lang, hindi na lang pala ako makikitawag. Next time na lang. Ani ko't nagmamadali ng lumabas ng office niya para hindi niya na ako tanungin ng kung ano-ano. Pwede ko naman sabihin sa kanya na anak namin ni Nathan si Gracia, pero hindi ko alam kung bakit nagdadalawang isip pa ako magsinungaling.
Siguro dahil magigilty lang ako kapag dinagdagan ko pang kasinungalingan ko. Feeling ko kasi magiging komplikado lang lalo kapag ginawa ko pa yon. My gosh, gusto ko na talaga umuwi at umalis sa lugar na to. Nasa bunutan kong sariling buhok dahil sa frustration. Sa dinner, hindi ko na napigilan pang i-open up ang tungkol sa pag-uwi ko. My gosh, may naghihintay sa akin sa amin. In-expect ni Gracia na uuwi ako after 1 week dahil yun ang sinabi ko kay Nathan. Pero lumipas ng ilang araw at nandito pa rin ako, hindi ko na alam kung ano sasabihin ko sa anak ko. Kailan mo balak kang kung pauwiin? May trabaho ako naghihintay sa akin at wala dito ang "Who's the girl?" Napamaang ako sa biglaang pagputol niya sa sasabihin ko. Patuloy niyang iniiwan ng kutsilyong steak sa pinggan niya habang nagsasalita. Sabi ko ayoko magsinungaling sa kanya. Ayoko umabot kami sa topic na ito at ayaw ko rin nasabihin talaga sa kanyang totoo. Para sa akin, hindi deserve ni Caspi na malaman na anak niya si Gracia. That girl, she's using Nathan's phone. Is she your daughter? Saka lang siya nagangat ng tingin sa akin, umigting ang panga niya at nakipagtitigan sa akin. Hindi agad ako nakapagsalita sa kaba. Ilang segundo pang dumaan bago ako natauhan at saka lamang nagsalita. Oo, anak ko nga yun. Napalunok ako at napansin ang pagtatagis ng kanyang bagang. Anak namin ni Nathan, dagdag ko pa. Hindi na ako makatingin sa kanya ngayon. How old is she? Napalunok ako. Oo nga pala. 7 na si Gracia. Paano ko sasabihin sa kanya 7 years old ng anak ko? 2 taon pa lang naman ang nagdaan matapos akong sumama kay Nathan sa ibang bansa. Pero 7 years na rin nung lumayas ako sa poder niya. Pinaliitan niya ako ng mata. Kung makatingin siya ay parang binabasa niyang isipan ko. Lalo ngayon napansin niya hindi kaagad ako nakapagsalita. Bakit kailangan mo pang malaman kung ilang taon ang anak ko? Personal na bagay na yon. Amin-amin na lang dapat yon. Nagpatuloy ako sa pagkain para baliwalain ang tanong niya. I'm just curious kung paano mo nagawang buhay ng anak niyo ni Nathan. Samantalang pinalaglag mo anak natin. Natigilan ako sa pagnguya, nakagat kong ibabang labi dahil sa narinig sa kanya, kay Rita talaga. Hindi pa man din ako magaling sa pagsisinungaling. Di ba sabi mo, wala ka nang pakialam sa bata kapag natapos ng kontrata ko sa'yo? Kaya ano problema mo? Stress ako ng mga time na yon. Hindi mo binigay sa akin ng 30 million ko. Kaya anong ibibigay ko sa anak ko kung binuhay ko siya? Napamura ako sa isipan, naiirita ako sa sarili lalo pa at hindi ko magawang ayusin ang pagsasalita ko. Ang hirap talagang magsinungaling. Napatingin ako sa kamay niya, namimilog ang mata ko nang makita kung paano niya nabaluktot ang tinidor na gamit lang ang isang kamay. Nagpakawala ako ng tensyonadong paghinga. Mukhang seryoso talaga siya sa bagay na to. Sino ba kasi mag-aakalang magkakaganito siya ngayon? Kung magkapagsalita siya noon parang pusang gala lang si Gracia na initsapwera niya. Masisisi niya ba ako ngayon? Is that so? May bigat sa uri ng boses niya. Kabado akong yumuko. Pinipilit kong lunukin ang kinakain ko kahit pakabado na ako. Nagdidilim ang aura ni Caspian. Hindi ko alam kung paano ko ipupush itong pag-alis dito sa isla. Kaya gusto ko nang umuwi. Iuwi mo na ako. Naghihintay ang anak ko. Binaba kong tinidor at nanatiling nakayuko, ilang saglit na dumaan ang katahimikan at kumalabog ang upuan dahil sa maras niyang pagtayo. At saka tinalikuran niya ako na hindi ako nililingon. Mariin akong napapikit. Dahil sa nangyari ngayon, pakaramdam ko mas naging imposible na ngayon na makabalik sa anak ko. Nawalan ako ng gana tapusin ang pagkain ko kaya sumunod na rin ako sa itaas. Hindi rin kaagad ako nakatulog pagkahiga ko. Kinakain ng mga iniisip kong problemang sistema ko. Inuuko pa nun ang isipan ko. Mga bandang alauna ng madaling araw ako dinalaw ng antok kaya tinanghali ako ng gising kinabukasan. Kakatapos ko lang maligo, magbihis at ayusin ang sarili sa harap ng salamin nang biglang may kumatok. Mabagal ang kilos na nagtungo ako sa pinto. Medyo masakit pang ulo dahil sa puyat, bumungad sa akin ng isa sa tauhan niya. Seryosong muka, malaki ang pangangatawan, matangkad. Siguro yun ang common denominator ng mga tauhan niya doon. Tipong pang-combat talaga ang postura. Kailangan niyo magbihis at bumaba na po kayo pagkatapos. Nakahanda ng helicopter sa helipad ngayon. Imporma niya. Tapos nung umalis din kaagad siya sa harapan ko na parang wala lang. Ni hindi ako hintay na makapagsalita man lang. Bakit may helicopter? Saan kami pupunta? At bakit ba pakaramdam ko parang emergency ito? At kailangan pa talaga ng panghihipawid na sasakyan? Ngali-ngali na umalis ako doon at bumaba na. Saktong nasa paanan na ako ng hagdan nang matanaw ko si Caspian na nakatayo sa sala. Nakaputing shirt siya at mauna ko pasin. Nakatalikod siya at bakas ang pagkadominante kahit pa nakatingin siya sa labas.
Tila lahat ng tanaw ng mata niya ay inaari niya. Hurry up, aalis na agad tayo ngayon. Biglang sabi niya habang nakatalikod, binaba niyang hawak na baso ng alak at bumaling sa akin. San ba tayo pupunta? Iuwi niya na ba ako? Nagbago na bang isip niya? Dahil ba sa galit niya sa ginawa ko, hindi niya na ako kayang makita pa, kaya nagdesisyon na lang siyang iuwi ako kasi na-realize niyang wala naman pala siyang mapapala sa akin? Otomatiko akong tumalikod at kaagad na hinagilap ang labasan. Kung ganun, kailangan ko ng kumilos ngayon. Mahirap na. Baka magbago pa biglang isipan niya at baka iatras pang plano niyang pagpapauwi sa akin. Baka imbis na pauwi na ko ay baka maisip niyang isalvage na lang ako. Baka mas kinilabutan sa huling naisip. Bumuntong hininga ako. Hay, salamat naman at makakauwi na rin ako sa wakas. Iuwi mo na ako, di ba? Di ba? Pangungulit ko sa kanya. Naglalakad kami ni Caspian sa isang grocery store. Pinagtitinginan siya ng mga nagdadaanan namin. Akalain na kahit na sino na isa siyang modelo o Hollywood actor. Sa tangkad niya, built ng katawan at itsura ay masasabi ko talagang agaw pansin siya. Parang mas bagay lang talaga sa kanyang mangutos kaysang mamili dito sa grocery store. Napaka out of place niya talaga. Kanina pa ako nakasunod sa kanya. Siguro iniisip ng mga nanditong alalay niya ako. Nagmukha akong alalay sa tabi niya eh. Nakakaramdam ako ng insecurities dahil sa kanya. Caspian, dediretso na ba tayo sa bahay? Pwede na akong mauna? What diaper did you use to your daughter? Pinutol niyang dapat ko pang sana sasabihin na pamaang ako. Anong diaper ang pinagsasabi niya? 7 na si Gracia, hindi na nagda-diaper. Natigilan ako at kagad na patakip ng bibig, tumigil sa paghakbang si Caspian. Pati ang tinutulak niyang pushcart ay tumigil din. Dahan-dahan siyang lumingon sa gawi ko na parang nag-slow motion. Lumakas ang kabog ng dibdib ko. Parang lalabas na ito sa dibdib ko. Langhiya, anong nasabi mo, Jovita? Kahit kailan talaga napakapasmado talaga ng bibig mo. 7? Ano yung sinabayan na pagkunot ng noo? At naninimbang ang titig niya sa akin, napalunok ako. Nang ilang beses. Magsalita ka, Jovita. Magsalita ka. 5 I mean. Minsan nakakaligtaan kong edad niya minsan. Nasasabi kong 7, minsan nga nasasabi kong 10 eh. Alanganin akong tumawat na pakamot sa batok. Medyo may pagka-mature na kasi siya kahit 5 pa lang siya, kaya minsan nakakalimutan kong edad niya. Agad akong umalis sa harapan ni Caspian nung akmang magsasalita na siya. Nagkunwari akong lumapit sa mga gulay para tumingin-tingin kunwari doon. Kailangan ko ng takasan ng topic na to. Inabala ko ng sarili ko sa mga gulay. Hindi ako kumuha, tumingin-tingin lang ako, pero nagugulat na lang ako na nilalagay pala ni Caspian sa pushcart niyang dala ang mga gulay na tinitingnan ko lang kanina. Wala naman akong pagbili kaya bawal akong pumulot. Gagamitin mong mga yan? Magluluto ka? Bakit ka nga pala namimili ngayon? Sunod-sunod na mga tanong ko pero hindi siya nagsalita. Napangusto na lang ako. Ilang saglit lang at tapos na yata siyang mamili. Nagtungo na kami sa counter para bayaran na napili namin. Ang tauhan niya kaagad ang nagbaba ng mga binili niya. Dumiretso na rin kami sa kabilang elevator para magtungo sa parking lot ng mall. Hindi na ako nakipag-usap sa kanya noong magsimula na siyang mag-drive. Ano pang use ng pagsasalita ko at pagtatanong ko sa kanya? Hindi niya naman ako iniimik. Sasayangin ko lang ang laway ko sa kanya. Hanggang sa huminto kami sa pamilyar na building. Namilog ang mata ko na hindi pa ako nakakababa ay bumaba na si Caspian at nauna pang maglakad kaysa sa akin. Naalala kong dito nga rin pala nakadestino ang unit niya. May unit din siya sa condo building na to at kalapit lang yun ng unit ni Nathan. Hinarangan ko kaagad siya nang maabutan ko siya. Kumunot ang noon niya sa ginawa ko. Hinihingal pa ako sa harapan niya dahil tinakbo ko pa mula sa kotse hanggang dito. Tapos ang bilis niya pang maglakad. Teka, may condo ka rin dito? Doon ka rin pupunta, tama. Doon ka matutulog ngayon. Desperado na akong malaman na doon nga siya tutungo sa unit niya. Gusto ko masiguro na hindi sa unit ni Nathan ang tungo niya ngayon. Hindi ko alam kung napapraning na ako. Parang gusto ko nang pumutok ng utak ko sa kakaisip. Paano kung dumiretso siya sa unit ni Nathan? Hindi ko alam kung paano ko siya itataboy sa unit ni Nathan. Hindi naman siguro siya papasok, diba? Nandito siya para magtungo sa unit niya at hindi sa unit ni Nathan. Ano naman kasing pupuntahan niya sa unit ni Nathan? Wala naman siyang kailangan doon, hindi ba? Kapag natapos to ngayon, I swear, bukas na bukas din lilipad kami ng ibang bansa ng anak ko. Ibabalik ko na si Gracia doon. Dahil pakaramdam ko, mamamatay ako sa takot dito. Hindi siya nagsalita at nagpatuloy sa paglalakad. Noong pumasok siya sa elevator ay humahangos din ako sumunod. Tinignan kong kami niya kung saan siyang floor pipindot. Pinindot niya yung same floor kung saan nandun ang unit ni Nathan.
Oh my gosh, ano bang iniisip mo, Jovita? Malamang magkapareho kayo ng floor. Kaya syempre kaparehong floor ang pipindutin niya. Nagpaypay ako ng sariling gamit ng palad. Gusto kong pakalmahin ang sarili pero hindi ko magawa. Nagwawala pa rin ang puso ko. Oh my gosh, parang gusto ko nang mahimatay sa kaba. Napansin ko nakatingin siya sa akin. Napansin niya siguro na parang balisa ako dito. Halata ba sa mukha kong natataranta na ako? Ah, ani ko tilaw na tumawa. Ang init pa rin pala kahit na may aircon na. Mahina bang buga ng aircon nila dito? Palusot ko, patuloy ako nagpaypay sa sarili. Ibinalik ni Caspian ang tingin sa number na nasa mga pindutan. Hindi niya pinansin ang sinabi ko. Nang magbukas ang elevator, ay halos takasan ako ng kaluluwa nang biglang mauna si Caspian sa paglabas mula sa elevator. Caspian! Bigla ko siyang hinawakan sa braso. Natigil siya dahil sa ginawa ko. Kunot ang noon na tinignan niyang kamay ko. Agad ko yung tinanggal sa braso niya at medyo napahiya. Sorry, didiretso ka sa unit mo, no? Ngayon ay maayos na siyang humarap sa akin at may pagdududa sa mga mata na titigan ako. Napalunok ako, mali yata na tinanong ko pa siya noon. Agad akong tumalikod bago pa siya makapagsalita. Wait, natigilan ako na bigla siyang magsalita. Alanganin na nilingon ko siya. Bakit, Caspian? Hindi ko alam kung ngingiti ako o ano. Ilang segundo pang nagdaan bago siya nagsalita. Saglit na dumaan ang kalituhan sa mga mata niya habang nakatitig sa akin. I want to meet your daughter, Jovita.